Maganda na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat meron pa tayong Lord's Table. Kanya didiretso na tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Handa nyo na mga Biblia, notebook, ballpen, at ating buksan sa aklat ng awit, Psalm 34, at babasahin natin sabay-sabay yung verse 8. Ating bigyang galang ang pagbabasa ng Word. Kanya hiling kong tumayo po tayong lahat. Patuloy nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa isa't isa at sabihin natin sa ating katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Ayan. Alright. Matapos mabasa, please remain standing at hihingi tayo ng wisdom at blessing sa ating Diyos. Psalm 34:8 NIV, handa po. Basa, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Aming Ama, muli po bukas ang iyong banal na salita at aming tutunghayan. Kami ay dumudulog sama-sama na kami iyong pangunahan dahil kung wala ka, ay wala kaming magagawa. Ito'y salita mo at ang tanging makapagpapaliwanag ng buo at kompleto ay ikaw lamang. Ikaw na po, Banal na Espiritu, ang manguna sa pagkakataong ito at kami ay patuloy mong lukuban ng banal mong dugo upang walang magiging hadlang sa ibubuhos na pagpapala ng iyong banal na salita. Lord, ang word mo'y aming kailangan. Dito nabubuhay ang tao, hindi lamang sa tinapay. Lumalakas kami, nalilinis kami, nagagabayan kami, na-empower kami. Kanya nga sa pagkakataong ito, Lord, handa na po kaming makinig, magsalita ka, magpapailalim kami sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Salamat. Magtatanong po muna ako, sagutin po ninyo sa inyong sarili. Na-encounter nyo na po ba yung tungkol sa salitang goodbye? Kung paano ito nagsimula at kung ano ang ibig sabihin nito. Anybody? Kung na-encounter nyo na ba yung salita na goodbye? Saan yan nagsimula at anong ibig sabihin? Ganito po, sa panahon natin ngayon, sa tuwing magpapaalam tayo, automatic ang sinasabi natin ay goodbye. Umiksi na, bye. Anyway, nagpasimula pala ang salitang ito hindi bilang isang pangkaraniwang salita. Nagsimula ito, dates back to the late 14th century bilang isang religious farewell. Nagpapahayag ka ng blessing for safe travels. Yun ang pinagmulan niyan. Common expressions of good wishes ito sa mga nagtatravel noon. Nung araw ay talagang dangerous lagi ang mag-travel. At hindi mo na alam kung kailan kayo muli magkikita. Kanya, ang madalas na salitang binabanggit nila noon ay yung Old English na God be with you. Na ang ibig sabihin, God be with ye, Old English, na ang ibig sabihin ay God be with you. Wala pang salitang goodbye nung araw. So yun ang root word, etymology. Kanya, pag sinabing God be with ye, isa itong heartfelt wish para sa divine protection nung sinasabihan mo. Sabihin mo nga sa iyong tabi, God be with ye. Ayun. Di ba? Para tayong Old English,
nagpo-pronounce ng blessing. Sa paglipas ng panahon, sinikap na sabihin ito ng mga tao ng mas maiksi. Dahil ang salita ay nag-e-evolve. Practice na nung araw na pinapaikli ang mga salita. Tulad ng salitang I am, ay nagiging I'm. O do not, ay nagiging don't. At ang kauna-unahang nagpalathala na contracted form na ang salitang God be with ye, ay nag-appear noong 1573 sa sulat ng isang English writer at scholar na si Gabriel Harvey. Ang ginamit niyang pinakamaikling salita ay God buyi. Yung God be with ye, pinaiksi na naging God bu with ye. Okay. Kaya, ang God be with ye ay dahan-dahang na-abbreviate at naging God be with ye. Pagkatapos, yun na nga, nauwi sa God buhi. Okay. Ang interesting part dito, andyan pa kayo? Okay. Ang interesting part dito, dahil ang English nung araw ay meron na ring ibang farewell phrases tulad ng good day, good night, at good evening. Na-reinterpreted nila tuloy yung God bilang good God. Eventually, yung God ginawang good hanggang sa huli naging goodbye. Nakukuha niya? So, yun yung istorya niya. Okay? So, yung salitang God be with thee ay naging goodbye eventually. O, di ba? Nakaka-bless. Ang ganda pala na istorya nito. Kanya, sa susunod na may magpapaalam sa inyo, ay tandaan natin ang salitang goodbye ay may mensaheng nakapaloob pala dyan. Na ang ibig sabihin, sumaiyo nawa ang Diyos na mabuti sa iyong pag-alis. Di ba? Sige nga, sabihin nga natin sa ating katabi, goodbye. Ibig sabihin, sumaiyo nawa ang Diyos na mabuti sa iyong pag-alis. Di ba? Ang ganda. Kasunod nito, ay akin namang nakita itong verse na binasa natin. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. At dahil dyan, nais kong talakayin po sa inyo ang paksang may pamagat po na David's invitation to experience God's goodness. Ang ganda kasi, nag-i-invite siya. Taste and see. Diba? Nag-aanyaya siya. Taste and see that the Lord is good. Ang historical context ng talatang ito, kung natatandaan po ninyo, ay tumakas si David kay Haring Saul. Naalala ninyo yung story sa Old Testament? Ay dahil lang yan sa pagkainggit, nainggit itong si Haring Saul sa dami ng napapatay ni David, samantalang siya ay ang sinisigaw ng tao, kakaunti na lang. So nagselos. At dahil diyan tumubo ang matinding pagkagalit, nais niya ngayong patayin si Haring Saul. Sa pagtakas ni David ay napunta siya sa Philistines in Gath na pinaghaharian ni Haring Abimelech. Tandaan natin ang Philistine ay kaaway ng Israel. So para matanggap si David, nagkunyari siyang may depresya, insane. Yun ang sabi ng Bible. However, ang sabi ng Bible ay talagang hindi nagustuhan ni Abimelech, pinaalis pa rin siya. So tuloy pa rin siya nagtago doon sa kuweba na kung saan itong si Haring Saul ay nagsama pa ng 3,000 soldiers, elite soldiers, mga matitinik na mga sundalo para hanapin si David at siya'y patayin.
Eventually, nakatakas siya. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? Subalit, yung karanasan na yan ay naglantad sa kanyang mga kawalan, kahinaan. Wala na siyang trono, hindi na siya hari. Wala na siyang hukbo. No? Wala din siyang sariling tahanan. Napapaligiran siya ng panganib. Sa madaling salita, wala na siyang ibang magawa kundi ang magtiwala na lang sa ating Diyos na buhay. Dito niya ngayon sinalita ang Psalm 38 verse 4. Sa kabila ng walang-wala na, sa kabila ng pinaligiran siya ng kaguluhan, takot, ay sa kanya nasabing, taste and see that the Lord is good. Kayo ba'y may pinagdadaanan na tila parang ito pa yung sabay-sabay sa paligid natin, nagtaasan ng mga bilihin, saka naman nagkaroon ng kagipitan, ay para na rin sinasabi ni David sa ating lahat ngayon, taste and see that the Lord is good. Sige po, sabihin ninyo sa inyong katabihan, taste and see that the Lord is good. Sige po. Amen. Maliwanag ito po ay pag-iimbita sa atin ni David sa goodness ng Diyos. Lalo tayo nasa panahon ng trouble. Sa ating gobyerno hanggang ngayon wala pa tayong kasigurahan kung anong mangyayari. Ang ating ekonomiya ay papahirap, dumadami ang nagkakaroon na ng kagipitan sa buhay. Kailangan na marami ang supply. Napakasarap na marinig na parang sinasabi ni David sa ating lahat, taste and see that the Lord is good. Punahin po ninyo dalawang salita, taste and see, work together. One image come from the mouth, the other from the eyes. Ang gustong sabihin ni David sa atin mga minamahal, ang paglasap sa kabutihan ng Diyos ay isang personal na bagay. Ang pagtikim sa kabutihan ng Diyos ay isang personal na bagay. Alam niyo bang walang ibang makakatikim ng isang bagay para sa iyo? Hindi naman pwedeng sabihin, sige, ititikim kita. Sige, ikakain kita. Hindi pwede. In short, it's a personal thing. Same lang din sa pananampalataya, mga minamahal. Maaari tayong makarinig ng mga patotoo tungkol sa mga sinagot ng panalangin. Maaari tayong makarinig ng mga na-bless sa kanilang ginawang devotion. Maaari tayong ma-bless sa mga nakaranas ng miracle ng Diyos pag kanila itong kinukwento. Ang mga bagay na yan, mga minamahal, ay nakapagpapasigla sa ating pananampalataya. Tama ba? However, higit pa na mas matatamasan nating ang goodness ng Diyos kung personal natin siyang makakatagpo at personal nating mararanasan yung goodness niya. Pwede bang palakpakan natin si Lord ulit dyan? Kanya may paanyaya. It's a personal. Individual, bawat isa, lasapin ang kabutihan ng Diyos. Hindi lamang ang paanyayang ito'y nagsasabing pakinggan natin ang Panginoon ay mabuti. Hindi lamang sinasabi nito na basahin ang salita ng Diyos tungkol sa Panginoon na siyang mabuti. Hindi lamang sinasabi ng mga salitang ito, panoorin natin ang mga naranasan ng iba sa kabutihan ng Diyos. Ang paanyaya, mga minamahal, maliwanag, tikman at tignan mo para sa iyong sarili. Personal ang paanyaya. Hanapin natin, personal, abutin natin ang kabutihan ng Diyos na ito. Isa pa, ang paglasap sa kabutihan ng Diyos ay kinakailangan lumapit ka doon sa iyong titikman. Tama po ba? We cannot taste food while keeping it
at a distance. Nakakakita tayo sa mall, yung mga chef, no? Nagpe-prepare, ang sasarap ng mga ginagawa nila, tapos may salamin. Hindi mo naman ma-enjoy dahil may harang na salamin at malayo ka sa kanya. Therefore, in the same way, mga minamahal, we cannot experience the fullness of God's goodness while remaining spiritually distant from Him. Kung patuloy tayong lalayo sa Panginoon Diyos dahil tayo'y pumipili na mabuhay sa kasalanan, hindi natin malalasap na personal ang kabutihan ng Panginoon. Taste requires participation, mga minamahal. It requires us to come near sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, pagtunghay sa Kanyang salita, pagsamba personal, pagsunod at pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, lapit tayo kay Lord personal at maging mas malapit pa tayo. Ayan. Some people nananatiling distance from God because sila'y natatakot. Maybe natatakot sapagkat alam nila meron silang tinatagong kasalanan sa kanilang puso. May mga taong nananatiling may distansya sa Panginoon sapagkat pakiramdam nila'y unworthy doon sa mga nakalipas na samantalang pinatawad na ng ating Diyos na buhay. May mga taong may hesitation lumapit sa Panginoon Diyos dahil sa kanilang mga disappointment sa buhay. Purihin ng Diyos, ang salitang taste and see that the Lord is good ay patuloy na nananawagan sa atin. Tayo iniimbitahan, anumang may kalagayan tayo, lumapit tayo dahil ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Sabi nga ni Jesus, di ba, sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened." Ay hindi ho sinabing, fix first yourself, come to me, ang sabi ng ating Panginoon, and I will give you rest. Lapit tayo sa Kanya, tayo na maraming mga dalang tanong. Lapit tayo sa Kanya na tayo kahit ba may mga failure sa buhay. Lapit tayo sa Kanya kahit ba may dala-dala tayong pain. Lapit tayo sa Kanya kahit meron tayong mga takot sa buhay. Lapit tayo kahit marami tayong mga pangangailangan sapagkat kung makita ng Diyos na meron tayong interest, lasapin, personal, lalapit tayo sa Kanya, ay walang dalawang isip ang Panginoon Diyos na ibibigay ang Kanyang kabutihan sa ating buhay. Totoo yan. When we come to God honestly, we begin to discover na He is more gracious, greater sa ini-imagine natin. Mas makikita natin siya kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. So ang gusto kong bulay-bulayin natin, mga minamahal, sa Psalm 34:8, tungkol sa imbitasyon ni David sa ating lahat na lumapit, lasapin, tignan ang kabutihan ng Diyos. Sulat nyo number 1, David invites us to grasp, to grasp, lasapin. Di ba pagka nagnanamnam kayo yung ang aking may bahay, at saka meron pa ako isang nakausap, na sa tuwing kakain sa masarap na restaurant, ay kaya na niya i-identify kung ano-ano ang mga ingredients nito. Ang lupit, di ba? Meron ganun palang talento, no? Alam ko na ito, paano to ginawa. Kaya kong gawin to sa bahay. Maraming ganyan. Ay parang ganun na sinasabi sa atin, hindi lamang basta natutunan, naalaman, talagang lasapin ang Diyos ay mabuti. Upang lubusan nating mag-grasp ang God's goodness, we must first
understand its definition. Ano ba ibig sabihin na ang Diyos ay mabuti? Ay, ang Biblia ay punong-puno, no? Pinipresent ang God's goodness in two interconnection ways. Una, na ito ay kanyang inherent character. Pangalawa, na ito ay kanyang mabait na aksyon, no? Benevolent actions. Saan natin makikita? Psalm 119:68. Katangian na niya, no? Karakter na niya. You are good, and what you do is good. Teach me your decrees. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Namnamin pa natin. No? Una sa lahat, ano ba ibig sabihin nung inherent sa kanyang character yung pagiging mabuti? God is by His very nature good. He is the original definition of good. Okay? Kay Lord, ang goodness is intrinsic to God's being. Ando na yun, nakapaloob na yun. Ang kabutihan ay likas sa pag-iiral niya bilang isang Diyos. Imagine, He is morally excellent, extraordinary beautiful, deeply glad, and extravagant bountiful. Napakatindi. Kanya ang ating Panginoong Hesus, kinumpirma niya mismo na ang ating Diyos, no? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. So, mga minamahal, lahat, everything we perceive as good in this world, ay wala ng ibang dahilan yan, kundi nagre-reflect lang kasi yung Diyos natin na dinadakila, nilalapitan, pinaglilingkuran, ay napakabuti. Sabi mo ulit sa iyong katabi, God is good all the time. Letter B. Ano pang dapat nating ma-realize sa definition na ang Diyos ay mabuti? Ay hindi lamang ito inherent sa Kanya, kundi bawat galaw niya ay kabutihan. Ang Kanyang mabait na mga aksyon. Because God is good, natural, lahat ng mga gawa niya ay mabuti. Sabi nga nung kanta, when you don't understand, ano nga yung lyrics dito na? You can see His plan. All you have to do is to trust yung kanyang ginagawa. Maaari sa tingin natin ay hindi natin maintindihan, masakit sa ating pakiramdam, di natin gusto, pero ang Diyos nananatiling mabuti. Amen ba? Ay, hindi siya nagkakamali. Ang kanyang mga kilos ay laging naaayon sa kanyang katangian. Sa katunayan, ang Biblia ay punong-puno ng mga paglalarawan ng kanyang kabaitan, awa, tapat na pag-ibig, at saka bukas na palad. Imagine, listen, nakahanda siyang magbigay sa sangkatauhan ng higit pa sa nararapat nating tanggapin sa lahat ng oras. Kanya nga sabi ng Romans, kung yung kanyang bugtong na anak ay hindi niya ipinagkait, how much more yung hinihingi mo? Dahil ang Diyos ay mabuti. Yan si Lord. Sige, sabihin mo sa iyong katabi, yan si Lord. Ay, talaga. Ang masarap pa, siya yung Diyos na panig sa iyo. Binabantayan ka niya. Ang daming talata niyan. Hindi ko kayo iiwan, di ba? I will never leave you nor forsake you. Lagi mo siyang kasama. Nagpaplano, lagi siya nagawan ka ng mabuti. In short, ikaw ang sentro ng kanyang pagmamahal. Imagine namatay si Kristo para sa iyo. Kabutihan ng Diyos yun. At dahil sa kanyang banal na kalikasan, lahat ng kanyang gawa,
Nagmumula yan sa kanyang nag-uumapaw na pagka-Diyos na bukas na palad at napakabuting Panginoon. Woo! God is good all the time. Number 2, puntahan natin ang magandang makita pa natin. Huwag niyong mapalampas to. Yung imbitasyon ni David sa Psalm 34:8. Taste and see that the Lord is good. David wants us to understand how God reveals His goodness. Pag binasa niyo pa yung buong chapter ng 34, ang ganda. Pinapahayag ng Lord, pag natutunan natin to, ang lakas ng epekto sa ating paglakad bilang isang Kristiyano. Alam niyo ba, God broadcasts His goodness to us through various channels. Kahit ba sometimes, hindi natin nakikita. Unang-una, paano ni-reveal ng Diyos ang kanyang kabutihan? Meron tinatawag na natural blessings o tinatawag minsan na general blessings. Ano ibig sabihin yan? This is the most basic yet often taken for granted na ni-reveal ng Diyos na kanyang kabutihan sa kanyang creation. Isang halimbawa, Psalm 145 verse 9. Tingnan niyo. Lahat tayo sabay-sabay basahin. Ready? Basa. The Lord is good to all. Kasama unbeliever? Yes. Kasama mga pasuway? Yes. Uli. He has compassion on all. See that? Paano nire-reveal ng Diyos sa kabutihan? Sa lahat. Matthew 5:45. Then you will be acting like your Father in heaven. He makes the sun rise on both good and bad people. And He sends rain for the ones who do right and for the ones who do wrong. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, mabuti si Lord. Kahit kanino. Ang ganda. Grabe. Ang linaw. Diba? Every sunrise, every breath, every provision, every relationship, every beautiful sights and sound. Lahat yan nagpapaalaala na napaka-generous sa kabutihan ng ating Diyos. Kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, ay talagang mag-overflow ang masasaksihan nating goodness ng ating Diyos sa bawat corner ng mundong ito, anumang may nangyayari sa ating buhay. Kahit ba sa pinakapangit na pangyayari sa buhay, meron ka, may makikita kang kabutihan ng Diyos doon. Nasunugan ka, goodness ng Diyos, gamit lang ang nawala, hindi buhay mo. Nagkasakit ka, goodness ng Diyos, humihinga ka pa, hindi ka nasa kabao. Wala kang pera, goodness ng Diyos, may tumutulong sa iyo. Nakikita niyo ba yan? Sa lahat ng bagay, mga minamahal, ito ang gusto kong makita natin. Ang kabutihan ng Diyos, magsesegue tayo sa subpoint letter B. No? Ang kabutihan ng Diyos ay sadyang nanghihimasok sa ating buhay. Alam niyo ba yan? Alam mo't hindi, siya na ang manghihimasok ng kanyang kabutihan. Nanood tayo ng news at ipi-play ko sa inyo, kaya lang uli, pasensya sa mga nasa online kasi bawal mag-play ng video sa live streaming nang hindi natin pag-aari. Kanya, kakat sa live streaming. Pansamantala, pero kami dito, mapapanood naming buo. Pasensya na, punta na kasi kayo dito para masubaybayan ninyo ang mga buong pag-aaral. So, standby lang kayo, kaya alis ha, dahil ipi-play namin itong video. Naka-ready na ba? Pwede ko na i-play? Alright, panoorin natin.
O yan, napanood yun na ngayon. Ano? So, ang nakita ninyo yung gaano ka-delikado yung kalagayan ng kagawad. Yung una, ang distansya isang dipa ng babarel, pero hindi pumutok. Tama ba? Wow! Umalis. Bumaba. Hindi nga niya alam na may tumutok na pala sa kanya. Eh. Sa pangalawang beses, pwedeng-pwede na siyang mapatay. Tama? Mas malapit na, hindi na isang dipa. This time, parang 1 foot na lang ang distansya ng barel sa ulo. Ilang putok? 2. Saan tinamaan? Tenga lang. Palakpakan natin si Lord. Hindi nyo ba naiisip yan? Na sa inyong buhay, ay may mga pangyayari na dapat sana, ang daming ganyang kwento ng mga mananampalataya, dapat sana kasama ako doon. Pero hindi ako napasama sa isang pangyayari na ang dahilan pala ay gusto kong buhusan ng Diyos ng kabutihan, hindi ako napahamak. Dito sa nasaksihan natin, di ko alam kung Christian yan, hindi. Ang isang maliwanag sa akin diyan, ang Diyos mabuti sa kanyang buhay. Amen? Imagine mo, tutok na. Pwede nang lumagos sa kanyang bungo yung bala sapagkat halos ang ganyan na lamang ang distansya. Pero ang kabutihan ng Diyos, nangingialam. Nangihimasok ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao. Alam ko, meron tayo mga karanasan na talagang hindi mo mawari, no? At masabi mong sobrang dangerous yung naranasan ko na yon. Kundi lamang dahil sa kabutihan ng Diyos, ay baka wala na ako dito. Sabi mo sa iyong katabi, God is good. Ito na nga yung segue. No? Yung kindness niya, nag-i-intervene, nangingialam, nanghihimasok. Ha? Beyond general blessing, God actively intervenes sa ating buhay. Psalm 107 ang isang powerful testament ng kabutihan ng Diyos kahit pa anong kalagayan ng tao. Basta nang himasok, nang ialam ang kabutihan ng Diyos, yun ang maghahari. Andyan, kahit ba ang tao'y rebelde sa kanyang mga salita, kahit ba ang tao'y may foolish choice, kahit ba ang tao'y may hinaharap na overwhelming calamity, ano pa yan? Basta nag-cry out sila sa mabuting Diyos, ang kabutihan niya pumapasok sa buhay ng tao. Tignan natin. Sige, huwag niyo tipirin na palakpak sa Lord. Tignan niyo itong sample. Psalm 107, kukuha tayo sa 10 hanggang 13. Some sat in darkness, in utter darkness. Sa dilim ang mga gawa. Prisoners suffering in iron chains. Because they what? Rebelled against God's command and despised the plan of the Most High. Ay, pwede na magalit si Lord dyan. Tama ba? Ay, kasi imagine mo, nagrebelde sa utos, binaliwala ang magandang plano ng kataas-taasan Diyos. Ito ngayon ang maganda. So, He subjected them to bitter labor. They stumbled, and there was no one to help. Verse 13. Then, they cried to the Lord in their trouble. Ano sabi? And He saved them from their distress. Palakpakan natin ang ating Diyos. Ganyan, manghimasok ang kabutihan ng Panginoon, mga kapatid.
Ganyan manghimasok sa ating buhay ang Sana kanyang taste and see, lasapin na, namnamin pa, i-digest. Talaga isa-isahin natin, i-identify natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Magugulat ka, ang dami pala. Ang dami palang kabutihan ng Diyos. Magpapasalamat. Paano pa nire-reveal ng Lord yung kanyang kabutihan? Hindi lamang sa pamamagitan ng general blessing, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga galaw, nakahanga-hanga, kahit ba ano pa nangyayari at ginagawa ng tao. Inihayag ng Diyos, siyempre, pinaka-the best na revelation ng goodness niya ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin si Lord. The ultimate and most profound revelation of God's goodness ay masusumpungan sa Panginoong Jesus. Tandaan natin anong sabi ng, hindi ko na ilagay dyan. No? Colossians 1:15, Christ is the visible image of the invisible God, existed before anything was created, and is supreme over all creation. Pinapaalala lamang sa atin ito na ang Panginoong Hesus ay ang image of the invisible God. Siya ang God's goodness in human form. Kanya sa Panginoong Hesus ay makikita natin ang pinakamagandang description ng kabutihan ng ating Diyos. Sa katunayan, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay na maguli, demonstrate God's extravagant love sa lahat sa atin sapagkat gusto niya ibuhos yung kanyang kabutihan. Hindi na niya pinahintulot na tayo mapapahamak sa impyerno ng kapahamakan. Sa halip, bibigyan pa nga niya tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ulit si Lord dyan. God is good. Now, anong sabi ng Romans 5:8? But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sabihin mo sa iyong katabi, God is good all the time. Bakit napakahalaga ng ating pag-aaral? At anong kinalaman nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Alam nyo, yung tumatak sa atin, puso't isip, ang kabutihan ng Diyos at ma-identify natin sino, ano siya sa pang-araw-araw nating buhay, yan ang magiging pundasyon ng ating pagtitiwala sa Kanya. When we truly believe that God is good, yan ang magpo-provide sa atin ng unshakable foundation ng ating pagtitiwala. Kahit ba meron tayong hindi maintindihan, kasi yun ang mangingibabaw, ang Diyos ay mabuti. So mapapayapa ka na, hindi ka na matatakot, hindi ka na mangangamba, hindi ka na mag-aalala. Sapagkat lumulutang sa iyo, ang Diyos ay mabuti. This trust, mga kapatid, allows us na mag-increase pa yung faith, yung hakbang. Kanya, magkakaroon ka ng tapang, lakas ng loob, boldness, dahil yun ang magpapatibay sa iyo, ang Diyos ay mabuti. Susuungin mo ang kahit na ano pang mga pangyayari sa buhay na ang palaging nagpapatibay sa iyo, bigay liwanag sa iyong lakad, ang Diyos ay mabuti. Pati perspective natin sa mga paghihirap magbabago. Na? It is precisely in our darkest days when life is hard and options seems few, mga minamahal, that focusing on God's goodness gives us essential perspective. Gumaganda ang pananaw. Lumilinaw yung lakad natin. Kasi alam mo, may kabutihan ng Diyos na umaalalay sa iyo. Mga minamahal, ang Biblia ay nagbibigay larawan sa kabutihan ng Diyos even in times of suffering. Kung naalala ninyo si Job, di ba? Si Job talagang sobrang hirap.
pero sa dulo ay naghari ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa katunayan, ang ipinilit ng Diyos sa kanyang mga nangawala ay doble pa dahil ang Diyos ay mabuti. Si Pablo sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ng kanyang pagmimisyon, kinulong, pinarusahan, sinaktan, and yet sinabihan siya ng Diyos, Paul, my grace is sufficient. Bagamat ikaw ay weak, yet you are strong. Tayo'y blessed na blessed sa talata na yan. Amen? Tayo'y pinagpala na kanyang buhay kasi ang kabutihan ng Diyos naiintindihan nila kahit ba sila ay may mga pinagdadaanan. Pag-asa natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag naharap tayo sa mga suliranin, mga kasamaan, mga pagdurusa sa mundong ito, ang kabutihan ng Diyos ang magsisilbing ating angkla ng pag-asa. Alam natin, may bukas pa. Magbabago din yan, matatapos din yan, sasagot din ng Panginoon, gagalaw din ng Panginoon. True enough, ang dami ng mga testimony na narinig natin na dahil yan ang pinagtitiwalaan at pag-asa ay talagang tinutupad ng Diyos, binubuhos ang kanyang mayamang kabutihan. Mga minamahal, bilang pagtatapos, yung pag-unawang ginagawa natin, napakahalaga ito. Kasi ito'y magsisilbing matibay na pundasyon ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Nagbibigay ng tamang pananaw sa mga hinaharap nating mga problema at paghihirap. Gayon din, yung mga natutunan natin sa kabutihan ng Diyos, yan yung nag-aalok na tayo maging matatag sa ating pag-asa na sa kabila ng mga ito, isang araw bubuhos ang kabutihan ng ating Panginoon. Furthermore, at dito ako magtatapos, tayo bilang mga followers ng Panginoon, alam nyo ba tayo'y tinawag ng Diyos para mag-reflect ng God's goodness sa mga taong nanonood sa ating buhay. Kanya nga sabi ng Galatians 5:22, di ba? Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness. Kasi diyan makikita ng tao ang Panginoon Diyos ay napakabuti sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kanya napakaganda sa mga aral na ito'y ating pagtiwalaan. Hinahamon tayo, taste and see. Iniimbitahan tayo, taste and see that the Lord is good.